ngano ang ako mong ginaibalan sa Katolik ni sa una gyud dili man may magdala Biblia kay katoro mong magbasa dito sa altar mo magkuan gyud. Aya tinoda. Nga naman. Tungod kay ang pagsimba sa Katoliko dili mo na Bible study. Ngayon natukod ang Iglesyang Katoliko Romano sir. Sumala sa kasaysayan 33. Natukod siya. Kanya si Ginoong Hesus ang nagtukod. Iya, wala ilain. Kano sa man na-address si Ginoong Hesus day unsa nga year? Oh, 33 po namatay siya, nabanaw o isa ka sa langit 33. Next question. Nalibog lang og gamay sir, sige lang okay lang ko. Dapat sir. Dapat imong tunan o imong tanggipon ay imong pagtuon Katoliko kaniadto. Before ninyo gitawag og gibiyaan. Nga naman kay daghan kaayong mga puntos. Daghan Katoliko nga namiya sa pagtuong Katoliko nga way kasayuran sa pagtuong Katoliko. Amen sir, kay ngano ang ako mong ginaibalan sa Katolik ni sa una gyud dili man may magdala Biblia kay ang katoro mong magbasa dito sa altar mo magkuan gyud. Aya tinoda. Nga naman. Tungod kay ang pagsimba sa Katoliko dili mo na Bible study. Ang Katoliko basta magsimba dili na Bible study. Hindi may magbitbit og Biblia. Ang mabasa lang dito, siyempre, magbasa ka sulatan na ay mo pasabot. Lahat po ng Bible study. Lahat po ng doctrinal study. Ang sa inyo kay Bible study man na wala sa Biblia, kapitulong bersikulo na kinahanglan ka sa panahon sa pagsimba, mag-Bible study ka, wala sa Biblia na. Wala sa Biblia na. Dili mag-Bible study sir, pero kinanglan yun, tunan lang Japon, i-discuss Japon ba? Amo bitaw nga nagtuon pud mi. Kabantay ka na makatubag ko nimo, di ba? Sumala sa balaang kasulatan, sumala sa kasaysayan. Nganang bakak nang maymon sila nga, wa kami gitudluan sa Katoliko ni adto, tapunan lang tamo adto. Tapunan lang tamo adto, di ba? Oh. Salamat kay sir, maoro gid siguro to. Yes sir, yes sir. Yes sir. Pasensya lang kayo. Wala problema sir, wala problema. Sige, thank you. Basig na apa yung mga pangutana diya sa kilid-kilid. Di na mo ta mag-irgo ka pa, nagugta ka na pasal, di ba? Nag-istoryahay rata, di ba? Oo. Maugyod. Sharing lang. Oo. Kuan magod ka ng mapay paguman sa celebration sa adlaw sa mga patay. Kaya bisig mo na ilang pangutana. Dagan mga Katoliko garon nga way kay balon ini. So kana sir, bisig natay paliwanagan na. Pagbilot ng adlaw magud sa mga patay, kana nga panahon ato ang gihalaran og gitawag og pag-ampo ang mga kalag nga mibiya na niining gitawag og kinabuhi. Nga naman kay sumala sa balaang kasulatan 2 Macabeo 12:43-45 na ate responsibility to pray for the dead. Ato anong responsibility si Kristo gani si John chapter 11 verse 31 following, makita nato, masabtan nato nga nag-ampo siya sa mga nangamatay na. Particularly katong higala niya nga si gitawag og Lazaro. Nga naman kay tradisyon sa mga Hudyo nga iampo ang mga nangamatay. O kala mabuhat, wala na giputol sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nga naman, kay pagmamatay ang tawa, nagpasabot gabi na sa tao. Nagpabilig niya po siyang tao o naasik kalam nga kinahanglang iampo. Nya sagad sa mga Pilipino, o kini mga Katoliko, di lang kay Filipino, nakalimot ng pag-ampo alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Mo na ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na ay gigahin nga panahon sa usa ka tuig nga ang tibuok ka Kristyanuhan sa tibuok kalibutan maghimo og paghandom sa mga nangamatay pinaagi sa pag-offer og pag-ampo sa panahon sa adlaw sa mga kalag. Mo nang November 2 kanang Todos los Multos. Actually kanang kalag-kalag di mo guna maugid ang termino simbahang Katolika. Nahitabo ra magud ang kalag-kalag tungod kay uy asa mo adto? At bigmin kayo usa di karon adlaw sa mga kalag. Diri adlaw sa mga kalag, pag-abos tumoy kalag-kalag na. Kapantay mo ng chismis, bitaw, di ba? Diri buhi pa, pag-abos tumoy patay na. Mao po na kani adto. Kanang word na kalag-kalag, dili na terminong Katolika.
kung dili ka ng word nga kalag-kalag, termino na sa mga tao kani adto nga nagapunting sa adlaw sa mga kalag, pero di na mo'y termino sa Iglesia Katolika. So ang point sa adlaw sa mga kalag, to offer prayers for the soul of the dead brethren nato, mga sir, mga ma'am.